Hello, hello! I'm back after a long hiatus. Sabihin mo, tulog ka lang ng tulog, tinatamad ka magluto. O sige na, umpisahan na natin ito. So ngayong araw, nagtikrave ako ng ginataang kalabasa na may sitaw at may hipon. So syempre, kailangan ko mag-in sa aking craving. So bumili ako ng mga ingredients sa Carrefour, tapos inumpisahan ko na siyang i-prepare. Una kong ginawa is nilinis ko ang hipon, of course. Dinepain ko siya. At hinugasan ng paulit-ulit para mawala ang dulas niya. Pagkatapos, hiniwa-hiwa ko na din yung mga gulay. So, una kong ginawa is yung sitaw. Of course, sinundan ko na din ng kalabasa. Ay, grabe. Panalo talaga tong kalabasang to. Nakalimutan ko talaga yung pangalan nito. Pero ito yung matamis na kalabasa. Masarap siya, in fairness. Tapos, naghugas na din ako ng pechay. And then, of course, nagayat na din ako ng mga pampalasa katulad ng luya, ng sibuyas, and of course, ng garlic. At syempre, hindi pwedeng mawala ang ating siling pula because for us, spicy is life. Tama ba yung grammar na yun? Basta, mahilig kami sa maanghang. After ko i-prepare yung mga aromatics, sinugasan ko na din yung mga gulay. Wala na yung kalabasa dyan kasi nilagay ko siya sa pressure cooker for 5 minutes. Kasi nagmamadali na ako, grabe na ang gutom ni ate girl mo. Para mabilis na lang siyang lutuin mamaya. O diba, smart worker yarn. Tapos may nakita akong maliit na parte ng baboy sa aming fridge. Sayang naman, sinama ko na siya sa pagluluto. So naglagay lang ako ng mantika, tapos ginisa ko na yung baboy. Ginisa, sangkot siya, ganon. Tapos hinalo ko na yung sibuyas. Maraming sibuyas kung napapansin nyo. Kasi nga, sibuyas is life. Tapos nilagay ko na din yung mga ibang aromatics. After nyan, sinalang ko yung hipon, pero isisear ko lang siya, tas tatanggalin ko din kasi ayokong ma-overcook siya and lulutuin pa siya later. So, nung nagpalit na siya ng kulay, tinanggal ko na din siya agad. Ganun. Tapos, gusto ko nung masabaw na ginataan, kaya ginawa ko yung ulo ng hipon kanina, hindi ko itinapon. Instead, nilagyan ko siya ng mainit na tubig, tapos dinurog-durog ko, tapos siya yung ginamit kong pangsabaw. Kasi para maging mas malasa. Tapos, naglagay din ako ng isang pork cube. And then, hindi siya na-capture ng camera ko, pero nalagay ko na yung kalabasa at yung panggata, which is from the can lang naman. Tapos nun, pinakulo ko lang ng konti and then hinalo ko na yung sitaw. Konting halo ulit, tapos pinakulo ko. After niyang kumulo, nilagay ko na yung 10 pieces na shrimp. Yes, bilang na bilang ko yan. Taglima kami ng asawa ko kasi nga bawal kumain ng madaming shrimp. Saktuhan lang ganun. Tapos, nilagay ko na din yung pechay. Hindi ko alam bakit parang biglang naging mukhang kare-kare. At nandito na po tayo sa exciting part, ang pagkain. Yes! So, kanya-kanyang sandok na kami ng aking asawa. Nauna na akong kumain kasi gusto niya daw gumawa ng fresh orange juice. Hindi ko na kaya. Kumukulo na talaga yung tiyan ko. So, nauna na si ate girl. Tignan mo naman, sobrang kain. Muntik nang pumutok yung damit. Etchos! Maliit na talaga yung damit. Kailangan ng palitan, girl. O siya, kain pa ng kain. Mag-enjoy ka hanggang gusto mo. Yun lang. Bye!